Magandang araw po. Tawagin mo akong Nardo. Nangyari ang kwentong ito noong ako ay binata pa lamang. Ngayon kasi, malapit na ako mag-senior at meron na ding mga apo. Nakatira kami noon sa liblib na barangay. Tahimik, malayo sa kabihasnan at mabibilang mo lang ang tao na nakatira sa lugar na yon. Meron akong mga kababata. Si Gabo, ang pinakamaingay at makwento sa lahat. Sunod si Tisoy, ang pinakamatinik pagdating sa mga kababaihan. Si Erming, na walang gustong gawin kundi mag-inom. At ako, na masasabi kong pinakamabait. Lagi kaming magkakasama sa lahat ng lungkot at kasiyahan. Mahilig kaming mamasyal sa mga lugar, mangisda at mamundok. Umiikot ang mundo namin sa mga ganong gawain. Palibhasa ay wala namang masyadong pwedeng gawin na iba noong mga panahon na yon. Isang araw ay nagkaayaan kaming mamundok. Mangangahoy daw at maghahanap ng mga ligaw na baboy ramo para may makain. Sa aming paglalakbay ay nakarating na kami halos sa tuktok ng bundok at hindi namin namamalayan, wala kaming alam na merong komunidad pala sa tuktok ng bundok. May mga 10 o 15 bahay doon at merong mga nakatira. Pagdating namin doon ay nagtataka kami. Halos lahat sila ay nakatingin sa amin na para bang minsan lang sila makakita ng tao. Tao din naman sila. Sakto din ang punta pala namin dahil mukhang may kasiyahan. Parang may kaarawan o piyesta. Tingnan mo nga naman at mukhang mapapainom pa ata ako dito. Tamang-tama, nauuhaw na ako. Gusto ko ng alak. Sabi ni Erming. Lumapit pa kami sa mga taong nagkukumpulan doon na parang may niluluto sa malaking kawali. Magandang araw ho. Pagpasensyahan nyo na po at mukhang naliligaw yata kami. Umakyat lang po kami ng bundok para manguha ng baboy ramo. Pero ang malas po namin, wala po kaming nakita. Sabi ko. Pre, ang dami mo namang sinabi. Pabulong ni Gabo. Maya-maya ay may lumapit sa amin. Habang papalapit siya ay binibigyan siya ng daan o respeto ng mga tao doon. At mukhang sa tingin ko ay siya ang pinakang pinuno. Ang itsura niya ay normal na matanda. Pero parang malakas pa ang pangangatawan. May katangkaran din ito. Matangkad ng kaunti sa akin. Wala namang baboy ramo sa bundok. Aswang, meron. Ang wika ng lalaki. Magandang aswang lang po ang tinatanggap namin. Pabirong sabi ni Tisoy at agad ko naman siyang siniko. Tumalikod ang lalaki at naglakad. Ang sabi niya ay sumunod daw kami sa kanya. Nag-aalinlangan pa ako. Pero umuna kasing sumunod itong si Erming na gustong gusto nang uminom. Pinapasok kami sa isang kubo. Ang bahay ng lalaki. Doon ay may iilan ding tao na nakatingin lang sa amin. Sa loob ay parang nakakaramdam na ako ng kakaiba. Pero pinagsawalang bahala ko na lang. Umupo kami sa kawayan na upuan na may mahabang lamesa. Umupo din sa harap namin yung lalaki. Sumenyas ito ng tingin sa mga tao na nandoon. Umalis ang mga ito.
Tahimik lang kami at lumilinga sa paligid. Hindi na ako nakatiis, kaya nagsalita na rin ako. Nakakaramdam kasi ako na parang hahainan kami ng kung ano. Hindi na po kami kakain. Napadaan lang kami at naligaw. Aalis na din po kami, sabi ko. Ha? Pero gutom na ako at nauuhaw, sabi ni Erming. Tama, ang layo ng nilakad natin. Kailangan nating kumain at uminom. Ang swerte nga natin dahil saktong merong handaan dito, sabi naman ni Gabo. Si Tisoy naman ipatingin-tingin lang sa labas. Ano ba kasing tinitingnan mo? Naghahanap ng babae. Sabay binatukan ko siya. Yan na lang ang inatupag niya. Naliligaw na nga kami, babae pa rin ang hanap niya. Maya-maya ay bumalik na ang mga taong pinaalis kanina ng pinuno. At tama nga ako. May dala silang mga pagkain at inumin. Kumain kayo at mukhang pagod pa kayo sa inyong paglalakbay, sabi ng lalaki. Nilantakan ng mga kaibigan ko ang mga pagkain na animoy mga patay gutom. Samantalang ako ay pinigil ko ang sarili ko na kumain. May mga pagkain doon na hindi ako pamilyar. Hindi ko alam kung anong klase ba ito. May mukhang dinuguan pero ang lalaki ng mga hiwa ng karne. Basta lahat ng karne na iba't ibang luto. Pero yung hindi tipikal na luto na nakasanayan natin. Nagugutom din ako at parang may pakiramdam din ako na natatakam ako sa pagkain. Pero pinigil ko ang sarili ko kahit man lang sana gulay o prutas. Kaso wala. Natapos na silang kumain at busog na busog. Dumighay pa ng malakas itong si Erming. Palibhasa habang kumakain ay lumalagok din ng alak. Makaraan ng ilang oras ng pagpapahinga ay inaya ko na silang umalis. Maraming salamat ho. Aalis na po kami at baka maabutan pa kami ng dilim sa daan, sabi ko. Ngumiti lang ang lalaki. Paglabas namin ng kubo, nagulat ako dahil yung ibang mga tao doon ay nakaabang sa amin. Nakangisi at nakatitig yung iba ng masama sa amin. Hanggang sa nakalayo na kami, ay lahat sila ay nakatingin pa din sa amin. Kaya iba talaga ang kutob ko. Ay naku, nabusog ako. Ang hirap tuloy maglakad, sabi ni Erming. Bilisan na lang natin at mukhang delikado pa kung gagabihin tayo dito. Maraming mababangis na hayop dito eh. Di ba sabi nga nung pinuno, wala naman daw baboy ramo dito? Kaya ligtas tayo. Paano kung aswang meron? Sabi ko. Natahimik silang tatlo at nagkatinginan. Pagkatapos ay humagalpak sila ng tawa. Nagbibiro lang sa'yo tapos sineryoso mo naman. Ikaw talaga, sabi ni Gabo. Inabot na kami ng dilim sa daan, pero parang pamilyar na ang lugar at nakakatiyak ako na malapit na kami. Maya-maya ay parang
may kung anong malakas na hangin ang aming naramdaman. Meron akong naramdaman na pagaspas mula sa itaas, pero binaliwala lang nila. Lumingali nga ako sa paligid at parang meron akong nakitang pulang mata sa may puno. Napahinto ako at pakurap-kurap pa ang mata ko. Inaalam ko kung ano yun, pero sigurado akong isa yung mata. Agad naman akong tinapik ni Tisoy at sinabing binilisan ko na at malapit na raw kami. Nakauwi kami ng matiwasay na walang naiuwing baboy ramo. Napagalitan pa ako ni nanay dahil nangako pa ako na mag-uuwi ako ng uulamin. Makalipas ang ilang araw, nagtataka ako kung bakit hindi nagpapakita sa akin ang mga kaibigan ko. Plano kong puntahan si Gabo. Wala po kasing magulang yun at nakikitira lang siya sa tiyahin niya. Laking gulat ko nang pumunta ako sa kanila dahil sabi ng tiyahin niya ay ilang araw na daw hindi lumalabas ng kwarto si Gabo. Nainis pa ako sa tiya niya. Ilang araw na palang hindi lumalabas, bakit hindi man lang nila pinasok sa kwarto? Palibhasa ay mga walang pakialam ang mga ito sa kanya. Pinilit kong sirain ang pinto ng kwarto niya at laking gulat ko. Ang dilim sa kwarto, walang ilaw. Kaya dumiretso ako sa bintana para hawiin ang kurtina. Ang baho nasa loob ng kwarto, parang amoy patay na daga. Tinatawag ko si Gabo. Nakarinig ako ng mga pag-ungol na parang humahangos. Sumilip ako sa ilalim ng kama. Andun siya, nagtatago sa dilim na parang takot na takot. Inabot ko ang kamay ko sa kanya para sana mahila ko siya palabas. Dumapa ako para mas lalo ko pa siyang makita. Laking gulat ko nang makita ko ang itsura niya. Nagkulay pula ang mga mata niya. Nagkaroon siya ng balbas sa muka at humaba ang mga ngipin niya. Parang hindi na siya si Gabo na kaibigan ko. Pinilit ko pa ding ibigay ang kamay ko sa kanya pero napasigaw ako dahil sa sakit. Kinalmot niya ako. Ang talas. At bumaon ang kuko nito sa braso ko. Agad akong lumabas at sinarahan ang kwarto. Takang-taka naman ang tiyahin niya nang lumabas akong nagdudugo ang mga braso. Ano pong nangyari kay Gabo? Tanong ko. Aba malay ko, ikaw ang lagi niyang kasama, di ba? Dali-dali akong lumabas ng bahay nila. Gulong-gulo ang utak. Naisip kong humingi ng tulong kay Tisoy at kay Erming para sana matulungan namin si Gabo. Kaya agad akong pumunta sa kanila. Dumating ako sa bahay nila Tisoy at naabutan kong maraming kamag-anak niya ang naandun. Tinanong ko ang nanay niya at nagulat ako sa sinabi nito. Ilang araw na daw na mayroong pumapatay ng alagang panabong ng kanyang asawa. Hindi nila alam kung sino. Pero ngayon naman ay ang alagang aso naman nila. At nagulat ako dahil nahuli nilang nilalapa ni Tisoy ang alaga nilang aso. Iyak ng iyak ang nanay niya habang nagkikwento. Yung oras daw na nakita nila si Tisoy na gumagawa nun ay pula daw ang mga mata nito. May pangil
at nagkaroon ng buhok ang muka. Mabilis daw itong nakatakbo at hindi na daw bumalik. Ganoon na lamang ang panlulumo ko dahil kaparehas ito ng itsura ni Gabo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at hindi ko alam bakit ito nangyayari. Pinuntahan ko ang bahay ni Erming. Tinatawag ko siya mula sa labas. Pinasok ko na siya sa loob. Tahimik at walang tao. Hanggang sa may narinig akong boses. Tinatawag ako ni Erming. Kaya binuksan ko ang kwarto niya. Huwag mong buksan ang ilaw. Nasisilaw ako. Anong nangyayari? Gulong-gulo na ako. Hindi ko din alam. Pagkatapos nating mamundok, nagsimula akong makaramdam ng ganito. Una ay nilagnat ako. Sobrang sakit ng buong katawan ko. At pagkatapos, paggabi, gustong-gusto kong lumabas at humanap ng sariwan dugo. Nag-iba na din ang itsura ko. Ayoko sa sinag ng araw. Tulungan mo ako, Nardo. Hindi ko na alam kung papaano matutulungan ang mga kaibigan ko. Iniwan ko muna si Erming. Hahanap ako ng pwedeng tumulong sa amin. Humanap ako ng albularyo. Si Mang Pio. Sabi niya ay inaswang ang mga kaibigan ko. Pinakain sila ng pagkain ng aswang para maging kauri sila. At napagtanto ko na tama nga, mga aswang nga ang nilalang na yon. Kaya ibang-iba ang pakiramdam ko ng mga panahon na yon. Tama nga ako. Binalikan ko kaagad si Erming kasama ang albularyo. Pinagtulungan namin siyang igapos para hindi siya makapalag sa gagawing ritual. Naabutan na kami ng gabi at mas naging nakakakilabot pa ang mga pangyayari. Nagsisipagtahulan na ang mga aso at saktong kabilugan pa ng buwan. Naghanda si Mang Pio ng mangkok na may langis. Dinasalan niya ito at humihingi ng kaunting dugo sa akin. Para saan po ang dugo ko? Tanong ko sa albularyo. Isa ka sa importanteng tao para sa kanya, kaya kailangan natin ng dugo mo. Ibubuhos ko ito sa bibig niya para mailuwa niya ang binhi sa pagkain na kinain niya galing sa aswang. Agad na itong dinasalan at ibinuhos na sa bibig ni Erming. Kailangan niya itong malunok, kaya nakaalalay kami sa kanya. Nagpupumiglas pa ito. Nagsimula siyang manginig ng sobra, para siyang nakukuryente. At sumunod nun, ay sinuka ni Erming ang isang maitim at malapot na likido. Nawalan siya ng malay at unti-unting bumabalik ang kanyang itsura. Napaluha ako at niyakap si Erming. Kaya agad naman nun ay sinabihan ko ang albularyo na meron pa. At sa awa naman ng Diyos,
ay kung ano ang ritual na ginawa kay Erming ay siya din ang ginawa kay Gabo. At nailigtas din naman siya. Masaya akong nailigtas si Erming at Gabo, pero malungkot dahil hindi ko ito nagawa kay Tisoy. Nawala ng parang bula ang kaibigan namin. Kung hindi lang sana siya umalis, sana ay nailigtas ko rin sana siya. Lumipas ang ilang taon, hindi pa din nagbago ang samahan namin kahit 3 na lang kami. Babaunin namin ang alaala na yun hanggang sa aming pagtanda. Merong mga araw na iniisip naming pumunta at balikan ang tuktok ng bundok. Umaasa kami na baka dumating ang araw na makita ulit namin at mailigtas si Tisoy.